Sa nakaraan nating video, ipinakita ang pagdating ni An Suiyan sa Asher Feather Clan dala ang isang panibagong problema patungkol sa kanyang ate. At nang marinig ni Ye Xinghe ang dahilan ng lahat ay napagtanto niyang kailangan niyang makagawa ng hakbang sa lalong madaling panahon para tumulong gayong siya naman ang dahilan ng lahat. At ang kanya namang mga plano ay di hinayaan ni Jia Yuning na gawin nitong mag-isa kaya naman agad niyang iginiit na kailangan daw niyang sumama kay Ye Xinghe gayong magkaibigan din daw naman sila ni An Suiyan. Kaya naman agad ding pumayag si Ye Xinghe makalipas lamang ng ilang sandali gayong napagtanto din niyang wala siyang magagawa sa kagustuhan ng dalaga base pa lamang sa kung paano siya nito titigan. Subalit bago daw sila makagawa ng ano pa man ay kailangan na muna nilang planuhing mabuti ang kanilang gagawing pag-rescue sa kanyang crush gayong di daw sila papwedeng mabaigo para sa kanilang kaibigan. Giit naman ni An Suiyan na gusto daw niyang sumama sa dalawa sa pagliligtas nila sa kanyang big sister na si An Suiyan dahil baka may maitutulong daw siya sa mga ito. At ang sinabi naman nito ay di pinayagan ni Jia Yuning na maganap gayong kailangan lamang daw ng bata na manatili sa Asher Feather Clan at wag magpupunta kung saan. Dagdag pa nito na matagumpay na daw nila ni Ye Xingheng maabot ang 7th Heavenly Layer Realm kaya naman malaki ang pag-asa nila na mailigtas ang ate nito kaya naman wala itong dapat ipag-alala, at kung sasama daw si An Suiyan ay baka mahuli lang sila agad na magigipang dahilan ng kanilang pagkabigo. At ang mga sinabi naman ni Jia Yuning ay makikitang mariing iniintindi ng bata gayong sa palagay nga naman niya ay magiging pabigat lamang siya sa kanilang planong pagliligtas sa kanyang ate. Kaya naman napagdesisyonan na lamang nito na magpaiwan at magintay na lamang ng pagbalik ng dalawa sa Asher Feather Clan gayong napagtanto niyang tama ang mga sinabi ni Jia Yuning sa kanya. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena kung ipinapakita ang bulwagan ng Eternal Heaven Family kung saan meron itong nakakabinging katahimikan sa paligid. Habang makikita pagpasok ang dalawang bantay sa may napakalaking pinto habang mapapansin din naman ang kanilang armor na animoy gawa sa kalawanging bakal. At makalipas pa ng ilang sandali ay bigla na lamang may aninong dumaan sa gilid ng mga ito na di naman nila napansin dahil sa baka inaantok na ang mga timang na bantay ng nasabing clan. At ang dumaan pala na ating napansin mga idol ay walang iba kundi ang gwapong si Ye Xinghe, kasama si Jia Yuning kung saan mapapansin na pareho ang mga ito na nag-aalok ninja habang mariing nagmamasid sa kilos ng bawat bantay na abot ng kanilang paningin. Maya-maya pa ay agad nang nagsalita si Ye Xinghe ng pabulong kung saan mabuti na lamang daw at talagang mga timang ang bantay gayong di man lang ang mga ito nakaramdam ng kanilang pagdating. At matapos nito ay agad niyang tiningnan ang mapa na gawa ni An Suiyan at ayon daw dito na ang kanilang pader na pinagtatagwan ay malapit sa backyard ng Eternal Heaven Family kung saan nasa kabilang panig lamang ito ng nasabing pader. Sambit naman ni Jia Yuning na di daw malabong madaming bantay ang nagpapatrolya sa paligid ng backyard kaya naman kailangan muna nilang magmasid bago kumilos para di sila mahalatan ng mga timang na bantay. Kaya naman sinabi ng ating bida na kung ganun daw ay siya na ang bahala na tumingin upang e-check kung ilan ang mga bantay sa kapaligiran na di nila nakikita. At matapos nito ay ginamit na nga ng ating bida ang kanyang Heavenly Eye Breaker dahil may kakayahan din ang nasabing teknik na malaman kung ilan ang eksaktong cultivator sa buong kapaligiran na masasakop ng radius nito. At mula sa itaas ay makikita ang malawak na sakop ng teknik ng ating bida kung saan di maitatangging talagang didinbiro ang universal detect ng Heavenly Eye Breaker ni Ye Xinghe dahil sa malaking tulong na magagawa nito sa ating bida. At ang bawat isa nga sa mga timang na bantay ay matagumpay na makita ni Ye Xinghe saan man silang panig ng bakuran nakatayo. Makikita nga na lahat halos ng mga timang na bantay na nasakop ng universal detect ni Ye Xinghe ay matagumpay niyang nakikita at makikita mula sa itaas na meron ngang di birong bilang ang lahat ng bantay ng Eternal Heaven Family. Maya-maya pa ay bumalik kay Ye Xinghe ang eksena kung saan ayon dito na ang bawat isa daw sa napakadaming bantay ay nagtataglay ng matataas na cultivation level gayong nararamdaman daw niya ang lakas ng bawat isa sa paligid. Magsisalita pa sana si Ye Xinghe para sa iba pang information na kanyang nalaman nang bigla siyang nakaramdam ng tatlo pang timang napaparating kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may taglay ding di birong cultivation level. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang natapos ang ating bida sa kanyang ginagawa at mariin niyang binalaan si Jia Yuning na kailangan daw nilang mag-ingat gayong ang libong bantay daw na kanyang naramdaman ay nagtataglay lahat ng 6th Heavenly Layer Realm at ang iba naman ay mas mataas pa. At sa oras daw na may makaalam ng kanilang presensya ay siguradong di na nila magagawa pang makatakas.
Na sinang-ayunan naman ni Jia Yuning gayong ayon sa sinabi ni Ye Xinghe ay talagang malalagay sila sa kapahamakan sa oras na may makaalam ng kanilang palihim na pagpasok sa Eternal Heaven Family. At habang nagsisalita ang dalaga ay bigla na lamang nakaramdam ang ating bida ng di maganda gayong base pa lamang sa mukha nito ay makikita na ang bahagyan niyang pagkabalisa kasabay ng kanyang labis na pagkagulat. At pabulong niyang sinabi kay Jia Yuning na kailangan daw nilang maghanda sa maaaring sumunod na mangyari gayong meron daw ilang mga cultivator na nasa 7th Heavenly Layer Realm ang kasalukuyang papalapit sa kanilang kinatatayuan. Naagad din namang tinugunan ni Jia Yuning at mariin niyang sinabi na tila tagilid daw sila ng sitwasyon gayong kung totoo man na ang lahat ng mga bantay na nasa antas ng 7th Heavenly Layer Realm ay nasa backyard ay siguradong mahihirapan silang mailigtas ang kanilang kaibigan. Dagdag pa nito na ayon din daw sa ating bida ay meeting napakadaming bantay ang nasa paligid kung saan ang bawat isa ay di bababa sa 6th Heavenly Realm. Kaya naman kung magpapatuloy daw sila sa kanilang unang plano ay siguradong makakaramdam na ang mga timang na bantay, kaya kailangan na daw nilang mag-isip ng panibagong plano bago kumilos. At ang naiisip daw niyang plano na sa tingin niya ang epektibo ay kailangan niyang nagpakita at makipaglaban sa mga bantay upang mailayo niya ang mga ito habang si Ye Xinghe naman daw ang maghahanap ng silid kung nasaan si An Suyin para mailigtas niya ito. Na di naman sinang-ayunan ng ating bida gayong di daw maganda para sa kanya ang plano gayong di daw malabo na makaharap ni Jia Yuning ang malalakas na cultivator kaya naman siya na lamang daw ang magiging decoy at si Jia Yuning na ang magligtas kay An Suyin. Naagad din namang dinos ang ayunan ng dalaga at sambit pa nito na talagang di na daw makapag-isip pa si Ye Xinghe ng tama, dahil wala din daw namang mangyayari sa kanyang kung sakali mang mahuli siya ng mga bantay dahil kahit di na daw siya prinsesa ay siguradong matatakot pa din ang Eternal Heaven Family na saktan siya dahil sa presensya ng North Guardian Lord. Naagad pa sanang kukontrahin ng ating bida na aayaw pa ding pumayag na si Jia Yuning ang magiging decoy habang siya naman ang palihim na dudukot kay An Suyin. Subalit agad din naman niyang naisip na may punto nga din namang si Jia Yuning sa mga sinabi nito kaya naman wala na din siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa mungkahi ng dalaga. At matapos ng kanyang pagsang-ayon ay agad na niyang binalaan si Jia Yuning na mag-ingat senialis na dito na nila sisimulan ang panibagong plano na kanilang naisip para mailigtas ang kanilang kaibigan. Na may pagkaseryoso namang sinang-ayunan ni Jia Yuning gayong batid niya na lubha pa ding mapanganib ang kanilang gagawin dahil sa presensya ng mga cultivator na nasa 7th Heavenly Layer Realm at sa madaming bantay na di bababa sa 6th Heavenly Realm Layer. At matapos nito ay makikita na nga na mabilis nang kumilos ang dalawa para isagawa ang kanilang mga pinlano. At sa puntong ito idol ay hihilingin ko na din na umpisahan munang kumilos para mag-subscribe at mag-like kasama ng pag-hit ng notification bell na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa inyong cellphone. At matapos makapag-subscribe ng ilan ay muling ipinakita ang dalawa kung saan mapapansin ang napakabilis nilang pagkilos na nakaayon sa kanilang plano at hangarin. Maya-maya pa ay mapapansin si Jia Yuning na may tila malungkot na saloobin at sa isip-isip niya na napakatimang daw niya gayong di daw niya kayang maging makasarili sa lahat ng oras at kahit nalabag sa kanyang puso na hayaan ang ating bida na mag-isang makipagkita kay An Suyin ay pinayagan pa din niya ito, at siya pa mismo ang nagpumilit na gawin ito ng ating bida. Subalit ganun pa man daw ay di pere niya maitatanging kaibigan niyang matalik si An Suyin kaya naman handa daw siyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng dalaga, isa pa ay di din daw naman niya mapipigilan pa si Ye Xinghe sa gusto nito. Habang sa pariho namang sandali ay makikita ang ating bida na agad nang bumaba mula sa kabilang pader ng may napakamarahang kilos na umabot pa sa puntong wala man lang nagawang tunog ang kanyang paglanding. At mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na buti na lamang daw at naturuan siya ng kunuhan ng mga ninja moves na kanyang nagagamit at isa pa ay buti na rin daw at walang bantay sa napili niyang puntahan. Maya-maya pa isang napakalakas na flame martial arts ang tumama sa isang pader malayo sa kinatatayuan ni Ye Xinghe at sa lakas ng nagawa nitong pagsabog ay siguradong agad na maaalarma ang lahat ng mga hangal na bantay. At ito pala ay gawa ni Jia Yuning na agad nang kumilos matapos niyang makalayo sa kinaroroonan ni Ye Xinghe upang maakit ang lahat ng bantay papalayo sa ating bida. Sa kabilang banda naman ay agad na ding naramdaman ni Ye Xinghe ang ginawang pag-atake ng kanyang kasama kaya naman sa isip-isip niya ay talagang nag-umpisa na ang kanilang isinagawang plano. Habang si Jia Yuning naman ay mariin lamang na nakamasid sa kanyang nasirang pader na animoy nag-aantay ng paglapit ng kanilang mga hangal na kalaban.
Kung saan makikita ito sa di kalayuan na mabilis nang papalapit sa pinagmulan ng pagsabog na kagagawa ni Jia Yuning Senialis na matagumpay sila sa kanilang planong paglalayo sa mga ito sa nasabing lugar para makakilos na din ang ating bida. Habang makikita namang mariin lamang itong pinakikiramdaman ni Ye Xinghe ay sa isip-isip niya na talagang dahil sa lakas ng pagsabog ay matagumpay nang may kumagat sa kanilang plano kung saan ang dalawang hangal ay mabilis nang papalapit kay Jia Yuning. Maya-maya pa ay inumpisahan na ding alamin ni Ye Xinghe kung may natitira pang bantay malapit sa kinaroroonan ni An Suyen at sa kanyang ginawa ay agad niyang naramdaman ang presensya ng isang malakas na bantay malapit dito. At habang nakatingin sa mapa na ginawa ng bata ay nasabi niya sa kanyang isipan na kung pagtakas lamang daw ang pag-uusapan ay madali lamang niyang malulusutan ang hangal na bantay subalit kung kasama niya si An Suyen palabas ay siguradong mahuhuli sila nito. Gayunpaman ay nagpatuloy pa din ang ating bida sa kanyang plano at matapos niyang itago ang minimap ay agad niyang inaktibo ang kanyang radar Senialis na kikilos na din ito patungo sa kanilang pakay. At makalipas nga ng ilang sandali ay tuluyan na ding kumilos si Ye Xinghe nang may napakabilis na bilis kasabay ng mariin niyang pag-iingat upang di mabulilyaso ang kanilang plano. Matapos nito ay lumipat ang eksena kung saan ipinapakita ang isang silid na napakaganda at didinkabab ang bahay kung saan matatagpuan si An Suyen na siyang pakay ni Ye Xinghe at Jia Yuning. At makikita sa loob nito ang dalaga na tila maliligo sa kanyang paliguan dahil sa walang itong anumang kasuotan at tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa kanyang buong katawan. Habang mapapansin din naman na tila may lungkot sa mga mata nito Senialis na di niya talaga nagugustuhan ang pagtratong natatanggap niya sa kanyang sariling ama at clan na kinalakihan. Maya-maya pa ay naramdaman na din nito ang commotion na nagaganap sa di kalayuan kaya naman agad ditong napunta ang kanyang atensyon habang may pagtataka sa kanyang ekspresyon. At habang abala itong nakikiramdam ay biglaan namang pumasok ang ating bida mula sa bintana na naging dahilan ng pagkaalarma ng dalaga kaya naman agad siyang napalingon dito. At nang makita niya ang ayos ng pananamit ng pumasok ay agad niyang naisip na isa itong outsider na may planong magnakaw, kaya naman malakas siyang napasigaw. Subalit di naman hinayaan ng ating bida na makagawa pa ito ng ingaw na papwedeng magpaalarma sa isang malakas na bantay na nasa ibaba lamang at mahigpit nitong tinakpan ang bibig ng dalaga na makikitang takot na takot sa mga nangyayari. At dahil sa takot ay sinubukan nitong magpumiglas subalit wala naman itong naging silbi kaya naman napasabi na lang si An Suyen sa kanyang isipan na talagang napakalakas ng misteryusong cultivator na pumasok sa kanyang silid gayong di niya magawang makawala sa pagkakahawak nito. At dahil nga sa di niya agad nakilala ang ating bida ay napaiyak na lamang ang dalaga habang iniisip na mukhang ngayon daw ay meron ng makakatikim sa kanyang katawan at ang kanya daw na unsolid body ay madudungisan na ng di kilalang manyakis. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pag-e-emote ay bigla na lamang siyang pinakawalan ng ating bida ng dahan-dahan dahilan para bahagya siyang mag-ulat sa mga sumunod na kaganapan. At nang lingunin niya ang ating bida ay agad siya nitong sinabihan na wag daw gagawa ng ingay na siyang magpapaalarma sa bantay na nasa malapit. At matapos nito ay agad na nga ding inalis ni Ye Xinghe ang taklob sa kanyang mukha at agad na masayang nagpakilala upang mawala ang takot na namuo sa dibdib ni An Suyen. At nang makita naman ito ni An Suyen ay bahagya siyang nagulantang gayong di niya inaasahang si Ye Xinghe pala ang cultivator na inakala niyang manyakis kanina na dudungis sa kanyang unsolid body at makakasungkit ng malusog niyang tahong. Maya-maya pa, bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni An Suyen. Mula sa pagkagulat ay napalitan ito ng pangangilad ng mga luha sa kanyang mga mata habang may napaka-cute na pagmumuka. At di nga nagtagal ay di na napigilan pa ng dalaga ang kanyang pag-iyak at habang nagngangirit sa harap ni Ye Xinghe ay pabulong niyang sinabihan si Ye Xinghe na wag na daw nitong ulitin na takutin siya ng ganun. Na agad namang ikinaalarma ng ating bida kaya naman paulit-ulit siya ditong humingi ng tawad sa kanyang ginawa para patahanan na ito sa pag-iyak. At ang ginawa naman ng ating bida ay naging matagumpay dahil makikita na naging kalmado na ang dalaga at matapos nito ay marahan niyang tinanong si Ye Xinghe kung ano daw ang ginagawa nito sa kanyang silid sa 10 oras ng gabi. Habang ang ating bida naman ay mariin lamang na nakatingin sa dalaga. At makalipas ng kunting sandali ay mariin ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang pakay sa Eternal Heaven Family at yun ay walang iba kundi para iligtas ito sa kamay ng walang kaluluwa nitong ama, at upang ilayo daw ito sa mga mapanggamit na clan tulad ng kinalakihan nito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan sa di inaasahang pagkakataon ay may biglang papasok sa silid ni An Suyen at ito ay ang isa niyang auntie na may pagka-moldita.
At makalipas pa ng ilang sandali ay dadating din ang ama ni An Suiyan sa nasabing lugar kung saan habang papalapit ang hangal na patriarch ay nagpapalabas din ito ng napakabigat na aura, na agad namang mararamdaman ng ating bida. Sa pagpapatuloy din ay masasaksihan natin ang matinding labanan mula sa panig ng mga timang na bantay ng clan at ni Xia Yuning na makikitang may pagkakumpyasadong nakatayo sa harap ng mga ito. At dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.